Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Kung mamarapatin po ninyo para makompleto yung kwento dito. Well, unang-una, katulad ng nabanggit ko kanina, inutusan tayo ng Kongreso na kung may fund balance sa PhilHealth, pwedeng gamitin para sa program. Ngayon, nag-usap kami ng mga economic managers at pinagkasunduan namin, gagamitin natin yan from health to health. Yes. Okay. Kung kaya't, ang unang pinaggastusan yan, katulad ng nabanggit ko kanina, yung 27 billion na utang ng ating pamahalaan sa mga frontliner. Mahigit 100 billion na ang binayaran natin sa panahon ng BBM administration. Pangalawa, Health Facilities Enhancement Program ng DOH. Dahil ang Universal Healthcare Law ay hindi lang tungkol sa PhilHealth, kung hindi yung kabuuang health ng taong bayan na pinangungunahan ng DOH. So as much as possible, ginastos natin ang pera from health to health. Isang halimbawa pa, opo, naintindihan ko po yun. Naintindihan ko from health to health. Opo, ang sinasagip ko po ay from health to a purpose not related to health. Lahat po. Health lahat to health. Pwede. As far, no, lahat po health to health. Halimbawa, wag na tayong, kasi kulang po tayo sa oras. Basta health to health, meaning health ang purpose. If ever that money, fund balance will be used, yes, it may be for a purpose not related to health. Yun lang ang gusto kong tanungin. Ang ginawa po natin, gaya ng sinabi ko kanina, ginawang infrastructure. Katulad po niyan, kung pwede ko ipaliwanag na mabuti yan. Halimbawa po, sa lalawigan ng Batangas, meron po ang 28 munisipyo, 5 syudad, 34 local government units. Meron po kami 12 district hospital doon. Sa Makatuwid. Health-related po yun. Health-related doon. Yes, sir. So, there are 12 district hospitals. Sa Makatuwid, hindi lahat ng bayan may hospital. Kailangan mong tumawid ng 3 bayan para makaabot ka sa isang hospital. Nararapat na ayusin natin, halimbawa, yung mga tulay at kalsada para yung pasyente makaabot sa hospital, lalo na po yung bundis at yung nasa paligurong kalagayan. Basta ang kwan ko po, pinapaliwanag ko po, ay ang gamit from health primary purpose ng pera dahil special fund Health purpose yan may batas tayo na illegal use of fund. Opo. Ginamit natin sa paraan na iba. Chairperson of the Health and Welfare Committee of the Supreme Court. And good that we have a SPJI which is now working on the health and welfare of our employees, and we have a unified HMO. Kaya yung mga empleyado namin, hindi na nila masyadong pinapakialaman ang PhilHealth kasi to them, PhilHealth is nothing. Napakababa kasi. And they are very thankful that we have an HMO which does not only include physical health but also mental health. And incidentally, I am the working chair of that mental health committee with the Chief Justice himself as the chairperson.
Kaya ang mental health ng ating judiciary ay napakaganda. Kaya ang ating mga judges ay wala na ngayong problema pagdating sa mental health. But still, nandito pa rin tayo sa PhilHealth. Now, my vice chair sa mental health preempted already some of my questions supposedly. Naunahan na ako. Anyway, I will be retiring sooner. My vice chairperson will take over, so bahala na siya. Okay, and yun daw, sinong papalit sa mental health committee? Justice Ricky Rosario will take over on the chairperson, as being the chairperson later as the chairperson of the health committee. Justice Gerlan also said that we speak in Filipino for the understanding of the people. And I will try also to follow what he had started. And I will try to speak also in Filipino para maintindihan ng mga tao ang ating pinag-uusapan dito. Dahil previously masyadong technical yung mga pinag-uusapan. And I am here only to clarify and simplify the issues that were taken up. Under the SPGI sana, whenever there is a live streaming and we speak the English language, simultaneously in the monitor, makikita na natin yung translation ng English into the local dialect. So if this hearing or proceedings will now be live streamed in Visayas, there will be a corresponding translation in Cebuano, doon sa Visayas. And that is already the project, and we are ongoing, that is an ongoing project of the SPJI. And wag po kayong matakot na si Chief Justice ay aalis na next year because the other justices will continue this project, kung sino man ang susunod. So, tawagin ko na siguro kung sino man ang gustong tumayo na petitioner. Konting tanong lang. And then, sabay na rin siguro, sino ba ang tatawagin natin? Siguro yung magaling na abogado natin sa GOCC, si Attorney Hermosura, and of course, the OSG may butt in. Alam ko yung ating OSG ay magaling Managalog, dahil nanggaling po ng Bulacan, tama po? O, tama po. So, pagpaumanhin nyo na rin kung hindi ko masyadong masabi sa Pilipino ang gusto ko mang sabihin. Actually, ito na po, I will try my very best to speak in Filipino, although I am an Ilocano, kagaya ni Attorney Hermosura and Justice Gerlan. Marami pang iba dito sa aking kasamahan. Gaya ni Sads Leonen, tubong bagyo po yan. Ang pinag-ugatan ng lahat ng ito ay ang konstitusyon po. At pwede po bang i-kuha natin sa screen, i-flash natin sa screen? Ayan po, ang pinag-ugatan ng lahat ng ating problema na dinulog ng mga petitioners ay ang provision ng 1987 Constitution, Article 6, Section 29, providing that all money collected on any tax levied for a special purpose shall be treated as a special fund and paid out for such purpose only. If the purpose for which a special fund was created has been fulfilled or abandoned, the balance, if any, shall be transferred to the general funds of the government. Yan po ang pinag-ugatan. Ang appropriation, pag ang pundo ng bayan ay ginawa, yan po dapat ay sundin ng ating mga mambabatas at mga nag-enforce ng batas. Subalit, if there is a balance or that is abandoned or already fulfilled, pwede pong i-transfer sa general fund. Kaya lang po, merong isang konsepto na petitioners na if this is violated, this can still be violated if the transfer of the fund is
against the law or it is not provided by the law. In fact, they even provided a criminal liability for those people involved under Article 220 of the Revised Penal Code. Pwede po ba natin ilagay yung Revised Penal Code? There you go. Any public officer who shall apply any public fund, property under this administration to any public use other than for which such fund or property wherever is a crime penalized under the Revised Penal Code. Ngayon, to start with, ano nga ba ang konsepto ng special fund? Dahil dito po tayo mag-uumpisa at malaman ng mga tao, ano ba itong special fund? Generally, you correct me if I am wrong, generally, when there is an appropriation, kung merong pondo na itinalaga ng batas para sa isang bagay, programa, o proyekto, itong pondo na ito ay nagiging special fund na hindi na pwedeng galawin. Tama po? Tama. Okay, tama. Ngayon, my first question will involve sa konsepto ng unprogrammed funds. Tinanong po ako actually, noong pang nag-umpisa ang ating oral arguments, ano ba ang konsepto ng unprogrammed appropriation? Ito ba ay appropriation na pondo na inilalaan ng batas sa mga unprogrammed or wala pang programa? In other words, meron na tayong pinopondohan pero wala pa tayong programa. Yan ang unang tanong. Tama po ba ang konsepto na yan na naglalaan tayo ng pondo na wala pang programa? Actually, I do not represent po DBM, but I can answer if the Solgen will allow me po. But because unprogrammed appropriations po, meron na pong may programa na po na paglalaanan ng pera. Yung pong term na unprogrammed refers to the source of the funding. Kasi yung source ng funding para sa programa na yon hindi galing sa traditional sources of revenues, ganun po. Pero meron na pong programa yung unprogrammed appropriations. Yung unprogrammed po, again to repeat, refers to the source of the funds. That So, will, yeah. Okay. Opo. The petitioner may butt in if they do not agree. Okay, so we will know what is the actual issue. Yes. Good morning, Your Honor. With the permission of the court, actually, Your Honor, our petition did not cover the unprogrammed appropriations, but if Attorney Colmenares would also allow me, I'd also like to answer based on existing knowledge that unprogrammed appropriations, like the OGCC mentioned, is that meron na pong programa, pero wala pang pondo, pwedeng pondohan kapag meron hong mga special provisions like number one, kapag nag-raise ka ng bagong taxes, and number two, pagka meron kang bagong loans or any other sources, additional sources of funds na hindi existing at that time. Ayan, maliwanag na po. Unprogrammed appropriation, merong programa na popondohan ng gobyerno. Ang problema lang ay, yung programa na yan ay kulang ang pondo o wala pang pondo. Yun na ngayon ang problema. So pasukin na natin ngayon at tumbukin na natin ang issue. Saan po manggagaling ang pera na ipupondo sa mga programa na ginawa ng gobyerno? I think doon po sa provisions ng 2024 GAA, one of Yes. the sources enumerated po, yung fund balances from the government-owned and controlled corporations, including PhilHealth. Yun Yes. po. Okay, ito ang issue na natin yan. Ang ginawa ng ating gobyerno ay kumuha ng pondo galing sa pera ng PhilHealth. Tama.
Yes po, yes po. Kaya maraming tao ang nakikinig sa atin ngayon dahil itong pera ng PhilHealth ay pera ng bayan. Tama? Yes, sir. Ngayon, meron kayong sinasabi na funding na sinasabi ninyo ay fund balance at reserve fund. Yan ang ating issue talaga. Ano ba ang konsepto ng fund balance as distinguished from reserve fund? Yeah. I think both funds po, yung fund balance and reserve fund, they both come from one source. That source is called accumulated revenues. So kasi po ganito, year in, year out, the PhilHealth generates revenues and then incurs expenses. So most of the year, the revenues are higher than the expenses. So nagkakaroon po siya ng surplus revenue. And then over the years, yun po nagiging accumulated revenues. Doon so, from that accumulated revenues, kaya po yung naman nasabi ko kanina, the PhilHealth Board may set aside a portion called a reserve fund. Yung pong reserve fund na yun, it's a portion of the accumulated revenues set aside like a buffer for emergency situations, for unforeseen circumstances, mga ganun po. Yung naiwan po dun sa accumulated revenue after taking out the reserve fund, yun po yung tinatawag na fund balance. So, wala pong pinaglalaanan po yun. Wala pa pong pinaglalaanan. So, it's just a savings that's in the books of the corporation, not yet appropriated. Not budgeted by the corporation for a particular purpose. Actually po, when I was in the private sector, there is the concept of this improperly accumulated surplus sana sa private corporations. Yung private corporations, pinipinalize with a tax. If I remember, it's a 10% tax. Pag it holds money that it has no use. Kasi kung ang dapat, i-declare mo yan as yung pera na yan as dividends. Kung hindi mo i-declare, you are subjected to a 10% tax on improperly accumulated surplus. I would say na yung fund balance po sa government-owned and controlled corporation, yun ang equivalent niya sa private sector. Okay. How about the reserve fund? Yung reserve fund po kasi na yun is already programmed for a purpose. Kaya ho parang hindi na siya unrestricted. It's a restricted surplus na po. Restricted retained earnings. Okay. So maliwanag ang pagkakaiba ng fund balance at saka reserve fund. Petitioner. With the permission of the court. Actually, Your Honor, if you look into the Universal Healthcare Act, there is no mention of any fund balance. That fund balance came about only by the issuance of the DOF circular in question. Okay. So even if you look into the financial statements of PhilHealth, for example, in previous years, even before the Universal Healthcare, it is clear that whatever is left after the expenses are actually, they considered it as reserves. And in fact, under the UHC, it says that the portion not needed to meet is actually invested, and it's called investment reserve funds. So I do not have any accounting. I apologize, Your Honor, hindi ako marunong mag-accounting, pero... All right. I read the Universal Health Act, and I see that there is a difference between fund balance and that of reserve fund. Now, Attorney Hermosura, do you agree with me that whether it is a fund balance or it is a reserve fund, they are both
special fund? As I have defined a while ago, what is a special fund? It is a fund particularly appropriated for a public purpose. And that public purpose cannot be changed as a general rule or amended or altered. So that if a fund balance will be used for a purpose other than that provided by the law, still there is a violation. And it may amount also, as I have said, to a violation under the revised penal code. Tama po ba? I think you're correct, Your Honor, but the special fund remains a special fund only until the purpose for which it was created is fulfilled. So what happens, Your Honor, is PhilHealth follows the General Appropriations Act. Because under Section 37 of the Universal Healthcare Act, and let me read, Your Honor, the last paragraph of Section 37 of the Universal Healthcare Act. The amount necessary to implement the provisions of this act shall be included in the General Appropriations Act. And then if you look at the General Appropriations Act, the appropriations for PhilHealth in all those General Appropriations Act from 2021 to 2024, they provide that the appropriations are for the purpose of the payment of the premium contributions of indirect contributors. So when PhilHealth receives those appropriated amounts, it receives them as the premium payments of indirect contributors, Your Honors. So then PhilHealth accounts them as part of its premium revenues. So, in other words, Attorney Hermosura, once there is a fund balance, this become also a general fund. It is not restricted anymore. That's Your why Honor. it Yes. becomes a general fund Yes, Your that Honor. can be used for any other purpose. PhilHealth, under its charter, is required always to use its funds according to its purpose. In Your other Honor. words, whether it be a reserve fund or a fund balance, those fund shall be spent aligned with the purpose of PhilHealth. But that doesn't take the authority of the national government, Your Honor, to tell the subsidiary like PhilHealth that the money that you are not using, your as the secretary has called it, idle funds. Exactly. This is what I want to clarify. So that if a fund balance coming from the money of the PhilHealth, once it is categorized as such, it can be used for any purpose, not aligned or not aligned with the purpose of the PhilHealth. If it is PhilHealth that will use it, Your Honor, it has to use it. Yes. It has to use it according to its charter. But the national government, as the owner of PhilHealth, can also require PhilHealth to pay to the national government what the secretary referred to as Yes, unused Attorney Hermosa, I have no excess problem and with idle that. fund. Yes. What I am saying is there is here a fund balance. Yes, Your Honor. Now, this fund balance can be appropriated or used for any other purpose, whether aligned with the purpose of the PhilHealth or not. Well, as I said, Your Honor, if it is PhilHealth that will use it, it has to use it according to its purposes in its charter. But its charter also, I would think, allow PhilHealth to remit back Look, that I fund started balance. with unappropriated program, correct? So we have several programs. Program coming from the PhilHealth, program coming from the
Insurance Corporation, program from the GSIS, etc., etc., etc. Ang dami. Ngayon, kukunin natin ang pera ng PhilHealth dahil ito ay, according to you, is a fund balance, correct? Yes, Your Honor. And this fund balance can now be used for any other purposes regardless whether it is aligned with the PhilHealth or not. Your PhilHealth is one of the many government-owned and controlled corporations, Your Honor. Like other government-owned and controlled corporations, it has to give to the national government unrestricted retained earnings that I will it go has back. no- I will go Yes. back. Kung minsan, kunin natin yung pondo, gagamitin natin sa pagpatayo ng building irrelevant to the purpose of PhilHealth. Parang ganun ba? Pwede yun. If- Can I ask Yes, the yes, Secretary, yes. Your Honor, to give that? Kung mamarapatin po ninyo para makompleto yung kwento dito, well, unang-una, katulad ng nabanggit ko kanina, inutusan tayo ng Kongreso na kung may fund balance sa PhilHealth, pwedeng gamitin para sa program. Ngayon, nag-usap kami ng mga economic managers at pinagkasunduan namin, gagamitin natin yan from health to health. Yes. Kung kaya't, ang unang pinaggastusan yan, katulad ng nabanggit ko kanina, yung 27 billion po na utang ng ating pamahalaan sa mga frontliner. Mahigit 100 billion na ang binayaran natin sa panahon ng BBM administration. Pangalawa, Health Facilities Enhancement Program ng DOH. Dahil ang Universal Healthcare Law ay hindi lang tungkol sa PhilHealth, kung hindi yung kabuuang health ng taong bayan na pinangungunahan ng DOH. So as much as possible, ginastos natin ang pera from health to health. Isang halimbawa pa, Opo, naintindihan ko po yun. Naintindihan ko from health to health. Opo, ang sinasagip That is di ko correct. po Opo. ay from health to a purpose not related to health. Lahat po, health Lahat to health. pwede. As far, no, lahat po health to health. Halimbawa, Wag na tayong, kasi may kulang po tayo sa oras. Basta health to health, meaning health ang purpose. If ever that money, fund balance will be used, Yes. it may be for a purpose not related to health. Yun lang ang gusto kong tanungin. ang ginawa po natin, Gaya ng health to sinabi ko health. kanina, ginawang infrastructure. Katulad po niyan, kung pwede ko ipaliwanag na mabuti yan. Halimbawa po, sa lalawigan ng Batangas, meron po ang 28 munisipyo, 5 syudad, 34 local government units. Meron po kami 12 district hospital doon. Sa Makatuwid, Health-related po yun. health-related to. Yes, sir. So, there are 12 district hospitals. Sa Makatuwid, hindi lahat ng bayan may hospital. Kailangan mong tumawid ng 3 bayan para makaabot ka sa isang hospital. Nararapat na ayusin natin, halimbawa, yung mga tulay at Alright. kalsada Alright. para yung pasyente makaabot sa hospital, lalo na po yung bundis at yung Alright, nasa maliwanag po paligrong yun. kalagayan. Basta Opo. ang kwan ko po, pinapaliwanag ko po, ay ang gamit from health primary purpose ng pera dahil special fund Health purpose yan may batas tayo na illegal use of fund. Opo. Ginamit natin sa paraan na iba.